Sabang palakpakan ng bawat isa. Ayan, is God good? All the time, God is good. Sino dito blessed itong mga nakaraang bagyo, itong last week? Binaha. Okay, na binaha, walang binaha. Okay, nabaha. Bumaha. Ang blessing. Okay, taas ang kamay. Ayan, baka yung iba ay binaha. Parang iba ngayon, nasa langit na. Naiwan tayo dito ngayon, rapture ulit. Okay? So, anyway, nakakatawa nung nakarang araw, grabe, pinagpipray natin ng ulan, nung tag-init. Nung summer, sobrang init, gusto natin ng ulan. Ngayon, binigyan tayo ng sobrang ulan, nagre-reklamo din tayo. Sino dito muntik na ma-stranded noong... Kailan ba umulan? Nung bagyo. Kailan ba nagkabaha? Wednesday? Hanggang ang baha, di ba? So anyway, yung kapatid ko sa Marikina, actually malapit sila doon sa may Santa Lucia. Sabi niya, Kuya, bumabaha na. Ang problema, yung dalawang sasakyan nandun sa parking. Siguro ang baha hanggang dito pa lang. Sabi ko, ilabas mo yung sasakyan mo. Wala na, baha na yung sa labas. So ano gagawin mo sa sasakyan mo? Wala. Nagbablog pa siya punit-punit yung damit. Sabi niya, wala, hayaan ko na lang. May bago sila sasakyan. Hanggang sa nakikita niya yung sasakyan, yung mga palubog ng palubog. Sabi niya, wala na akong magagawa. Bye-bye. Ganon. Pero nandun pa rin yung joy, yung saya. Kasi pinasok na rin siya ng bahay sa baha. Okay? Ng baha sa bahay. Okay, pinasok ko sila. Sabi ko, isarado mo pinto, lock mo. Sabi mo, you are not welcome, pero pumasok pa rin. Anyway, lahat po ay binaha. Sino ito talaga nabaha? Sila Jeric, binaha. Tama? Sino pang binaha? Wala na? Okay, yung mga taga-Pateros, binaha ba? Si Jexel? Binaha? Actually, sinadya ni Jexel dahil birthday niya yun Okay? And birthday rin pala ni Nicole. Pwede ba ating balakpakan yung mga may birthday ngayon? Balita ko, sabi ni Pastor B-Boy, magpapakain sila o kaya aalis. Okay, so advance, belated happy birthday. So this morning, Okay. Okay, so anyway, natapos yung ating series na parenting. Sino dito natuwa at nag-enjoy sa topic natin? Taas ang kamay. Grabe, ang hirap maging parents, tama? Mahirap ba? Yes. Para bang, ino ba parent dito? Imposible ba maging parent? Imposible, posible. Actually, posible by the grace of God, pero sa panahon natin ngayon, mga parents, students, ang dami nating kaaway o karibal. That's why napaka-importante ng focus o ng pag-fix natin ng eyes sa Panginoon. Dahil mga kabataan ngayon, generations ngayon, ang gusto nila, dapat sila ang masusunod at entitled sila sa lahat ng anong meron sa mundong ito. That is why ang hirap i-guide na mga young people nowadays, especially mga millennials at mga Gen Z. Okay ba yun? That's why tayo mga Kristiyano, tayo sa prinsipyo na ibinigay ng Panginoon. Parents, dapat tayo ay biblical kahit na tawagin kang old school or traditional. Pero dapat tayo mga Kristiyano ay biblical kung ano sinabi ng Diyos, yun lang ang dapat nating gawin. Amen ba yun? Malinaw? And today, bagong series natin, Jesus and We. By the way, may mga bago nakitang mukha, mga lumang bago. So you are most welcome. Tingay sa likod, may mga bagong luma. Ayan. May mga bagong bago. Okay, sila po yung mga luma na bago. Okay, dahil lumipat po sila sa ibang lugar at ngayon bumabalik at sana makasama natin sila ulit. Amen? Amen? Welcome na welcome kayo at ikikiss namin kayo. Para bang okay? Anyway, Jesus and We. Sabi dito sa ating series, sa ating notes, sabi doon, we are faith-filled, big thinking, bet the farm, risk takers. We will never insult God with small thinking or safe living. That's who we are. Kung ano tayo, what we are faith-filled, big thinking, bet the farm, risk takers. Alam mo yung bet the farm? Ibig sabihin yan, tayo daw yung mga taong confident na ang Diyos ay magsisend
ng rain according to sa two farmers in the Bible. You are confident na ang Diyos ay magpro-provide. You are confident that God is with you. Okay ba yun? Na ibig sabihin, sabi doon, insulto sa Diyos bilang isang anak niya na meron kang small thinking at saka yung safe living. Now, church, we will talk about today about faith. Okay, napaka-importante ng faith. Sabi nila, meron daw blind faith. Ano yun? Okay? May blind faith at saka may true faith. Merong fake faith and genuine faith. Now, church, sabi din doon, if you read in Mark 5:6, now, two things in the Bible, tingin sa akin naku, napakaganda nito, 2 beses na amazed si Jesus Christ during sa kanyang ministry sa earth. 2 reasons at 2 different na reason kung bakit siya na masyadong na-amaze during His ministry. Now, before I read 6, 5, and 6, sabi din doon, that this time, si Jesus Christ, He was so amazed about the crowd. Because yung crowd na sumusunod sa Kanya, ang tingin sa Kanya, sino ba yan? Anak ng karpentero yan. Anak lang ni Mary yan. Okay? Ayaw nang nilang maniwala na si Jesus Christ is God na kayang gawin ang lahat. Sabi din doon in 5:6, Jesus could not do any miracles there except lay hands on a few sick people and heal them. Now, read this together. 1, 2, 3, go. He was amazed at their lack of faith. Meron ding instance sa Luke chapter 7 verse 9. Ito yung time na yung centurion. Ano ba yung centurion? Na yung mga Jews ay galit na galit sa mga klase ng taong ito. Kasi yung mga centurion that time ay brutal. Masasama. Pero this time, na yung centurion na officers lumalapit sa Panginoon about His faith. Ditong time na itong officials na to ay merong mga slave. At isa doon ay merong sakit. Pero ang sinabi niya, Panginoon, hindi mo na kayang pwedeng pumunta sa bahay ko. Hindi mo kailangan pumunta sa bahay ko para i-heal yung aking servant. Sabihin mo lang at naniniwala ako, gagaling yung aking servant. Now, sabi dito ni Jesus Christ, now when Jesus heard this, He was amazed at him, and turning to the crowd, following him, He said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. 2 things, Jesus was amazed about lack of faith and great faith. Now, church, look at me, tingin sa akin. Pag pinag-uusapan ba yung faith today, okay? Pag binuksan ng Diyos yung puso mo, yung isipan mo, 2 bagay siya ma-amaze sa'yo. Either great faith, you have a great faith, or lack of faith. Kamusta ang faith natin bilang isang Kristiyano? Siya ba'y ma-amaze sa'yo or magtataka sa'yo? Naintindihan niyo ba ako? Maraming Kristiyano, akala nila Kristiyano, strong sila, pero napakalinaw, mababaw ang kanilang pananampalataya. Magmamanifest at magmamanifest sa'yo. Maraming Kristiyano ngayon, nagpipray sila, ay nako, dahil alam nilang makakamtam naman nila yung kanilang panalangin kasi abot na abot nila. Anong faith ang dapat meron sa ating mga Kristiyano? Now, church, take a screen if you have your phone. Okay? Can you please rate yourself from 1 to 10? How big is your faith? 1 is the lowest or 10 is the highest. Sige nga, 1 to 10. Pakirate. 1 to 10, how big is your faith? Okay ba yun? Na marami sa atin ay nako, church, ang number 1 worries, number one kaya nag-worry ang isang tao, minsan madalas sa mga wrong questions nila sa buhay nila. Okay ba yun? Sino ka doon? Pag binuksan kaya ng Diyos ngayon, yung puso mo ngayon, kamusta ang faith mo? Ma-amaze ba siya kung ito ay maliit o malaki? 2 bagay. Tinignan niyo yung crowd, itong mga taong ito, walang faith, lack of faith, at tinignan niya isang centurion, okay?
Sinabi niya, he was amazed because of his great faith. Kamusta ang faith natin, mga kabataan, mga church? Kamusta ang faith mo from 1 to 10? At minsan madalas, na tingin sa akin, nagde-decide tayo, okay, binibase natin yung faith natin according sa mga bagay na nakikita natin. That is why, number 1, sabi din doon, the 3 faith-filled facts, number 1, you cannot play it safe and please God. You cannot play safe and please God. If you read in Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Now, church, sino dito minsan, you have faith, pero ayaw mo umalis sa comfort zone mo? Takot ka. Hindi ma-amaze ang Panginoon sa'yo, sinasabi mo meron kang faith, pero wala kang ginagawang actions. Wala kang ginagawang steps. Yes, do you believe na ang Diyos ang bahala ang magbigay siya ng ng first step mo, second step mo? No, church, tingin sa akin na hindi po-provide ang ng Diyos yung third, 3, 4, 5 steps kung hindi mo gagawin yung first and second steps. Laging merong kaakibat na actions. Nandun kami one time sa Hong Kong, okay, sa Disneyland. Kami na AJ, na Joanne, tuwang-tuwa kami. Ang unang rides namin is Frozen. Okay? Kasi mo, mga anak namin lalaki, pero nasa Frozen kami. Okay? Let it go. Di ba? Let it go. Okay? This time, nag-excited kami. Sabi ni Joanne, PJ, ito yung una natin sa sasakyan kasi according sa Disneyland, ito daw yung masaya. Okay? Unang napupuno. Okay, punta kami doon. Eh, syempre kami, ini-expect namin, children, park. Tama? Okay, mag-enjoy at siguradong, walang kakaibang rides. So, nandun kami sa Frozen, madilim, yan sila Elsa, nandun na sino nga ba yung snowman? Si Olaf, kumakanta, nag-i-enjoy kami. Maya-maya, di ba, meron palang park, nakakaiba. Yung bilang, boom! Maya-maya, nandun kami ako nasa harapan pa naman ng boat. Naka-boat kami sa tubig, gumaganon-ganon. Tapos bilang aatras ng mabilis. Ah! Yung mga ganon. And then maya-maya, nandun yung malaking giant na snow. And sabi ko, ano nangyayari? Alam ko, children part 2. But parang may horror, alam mo yun? And then that time, sabi ko, anong gagawin ko? Tapos harap ako madilim, na alam kong pababa. Okay? Siguro mga second floor pababa, mabibilisan na hindi mo alam anong nangyayari. Sabi ko, Lord, alam ko, safe ako sa bangkang to eh. Okay? Yung pababa na, yung bang naharap na kami sa pinakamadilim. Yung bang hindi mo alam anong mangyayari. Parang sisigaw ka, hindi mo hahawakan mo yung asawa mo, yung anak mo. Sabi ko, si AJ malaki naman, si JD malaki din, yung dalawang anak ni Joanne maliit. Sabi ko, Lord, yung faith ko, alam ko nasa sa inyo, promise. Habang pababa kami, 87% hindi ako nagmura. Alam ko ha. 87%. Okay? Pero alam ko 100% na pamura ako sa isipan ko. Kasi nga alam ko children's party at children's park. Pero nung bumaba kami, natapos na lahat, ang saya. Safe kami. Now, kaibigan, madalas, alam mo, minsan, dinadala tayo ng Diyos. Yung faith kasi, check sa akin na, yung faith, yung bang hindi mo nakikita yung future mo, pero alam mo merong mangyayari sa future mo. Naintindihan niyo ko? At marami sa atin hindi maakilos because of fear. I remember when Peter, yung Peter, di ba nung naglakad siya sa water, ano ba yung story? Di ba nung lagi natin pinagtatawanan si Pedro, nakita niyo yung hangin, yung waves, kaya sa lumubog, small faith. Tama? Pero hindi ba natin nakita na merong 11 na tao na hindi umalis sa bangka? Nakuha nyo? Only Peter ang nag-step out. Because he wants to find out. And minsan madalas, church, ang mga Kristyano, takot ng failure. Kaya gusto na sa comfort zone. Takot mag-fail. Pero alam nyo ba, during fail, church, tingin niyo sa akin, pag ikaw ay nagkaroon ng failure or failing, now church, madidiscover mo kung sino yung Diyos mo sa failure mo. Nakukuha niyo ko? You have to step out. At marami sa ating Kristiyan nagpi-play safe.
Lord, magko-commit ako sa'yo hanggat may trabaho ako. Diba, Lord, magko-commit ako sa gagawin ko hanggat okay ako, masaya ang nangyayari. Pero ang faith hindi ganon. Inaalis tayo sa comfort zone. At madalas, church, tingnan sa akin, yung faith is messy. Hindi mo alam ano ang mangyayari. Nakukuha niyo ba ako? Minsan up, minsan down, minsan hindi mo alam. That's why it called, tinawag na faith. Ay nako, mga couples, leaders, sa tagal natin sa Kristiyano, kamusta ang faith natin? Okay? When it comes to our tithing, our giving, kamusta ang faith natin? Ibinibigay ba natin with faith na, Lord, alam ko, hindi lang dahil responsibility ko ito, dahil alam ko, Panginoon, in the future, alam niyo na ano ang mangyayari sa akin. That's why, Lord, gusto ko ma-increase yung faith, hindi yung blessings na meron ako. Kasi nga, pag nag-increase yung faith, pag nag-grow yung faith, ay pa ako, Panginoon, malaki ang magagawa ko. Now, imagine, church, tingin sa akin. Tingin sa akin. Kaya maraming mga tao, okay, ang prayer nila, pinagpipray nila, halimbawa, trabaho, pero alam naman nila makapagtrabaho sila. Dapat yung faith natin, that's why it's very insulting sa Panginoon pag yung prayer mo, yung faith mo ay kaya mo lang abutin. Nakuha nyo? Yan ang faith. Ako ang faith ko, church, tingin sa akin, yung mabili yung buong compound para sa church, sa school, at someday, orthopedic, to sasabihin ko. Ano ba yung ampon? Foundations, yung mag-ampon tayo ng mga bata, someday, orphanages, orthopedic. Si James kasi lumabas kanina. Okay? Orphanage. Alam mo, nakaraan, itong gamit natin, napansin nyo, nasira, di ba? Kailangan natin na 100. Tinanong sila Kuya Troy, sila Kuya Troy, magkano ang kailangan nating gamit? Sira yung mixer, sabi niya Kuya John, around 100,000 pesos. Sabi ko, kaya. Tinanong ko si PB, magkano bangko? Negative. Mababa. Di kaya. Sabi ko, Lord, alam ko, dinala niyo ako dito, ginawa niyo akong pastor dito, alam ko, Panginoon, magpapadala din kayo ng mga taong mag-provide ng 100,000 pesos. And yet, ang church, tingin sa akin, is God good? Grabe, naka-amplas na tayo ngayon. Wala bang palakpak dyan? No, kaibigan, when you pray, when you talk to God, who is, hindi lang siya yung God, kundi massive God, napakalaking Diyos, bakit hindi mo tapatan na napakalaking panalangin mo para sa Kanya? At lakihan natin yung ating faith. Are we clear? Clear? Church, sabi doon, as long, you cannot play it safe and please God, and without faith, it is impossible to please God. Now, question again to you is, how big is your faith? How big? Sabi nga nila, dream big. No, make your faith bigger than your dream. Amen? Because our God is big. Imposible ba? Sinabi ni Nathan, nakikita ko gusto niya ata motor. Harley Davidson, di ba? Malay nyo. Di natin alam. Itong ang building kung meron tayo ngayon, merong nakaupa dito. Nag-gym, mga gym to Ang dami nag-gym, imposible aalis. Pero because of prayer, ay nako, church, listen to tingin sa akin tanong ko lang sa inyo, kamusta ang prayer life nyo? Malakas? Kamusta yung personal prayer mo? Malakas? Okay? Tama, pero tingin sa akin mas lalong lalakas yan pag tayo ay sama-sama. Amen? Yung personal devotion mo, personal worship mo, pag tayo ay sama-sama ng Sunday lalong lalakas. Do you believe that? Kaya nga sinasabi ng Acts, do not break yung fellowship sa bawat bahay kasi doon tayo lumalakas lalo. Kumpara na ikaw ay nag-iisa. Malinaw ba? We have to step out sa ating comfort zone.
At huwag kang mag-play safe. Okay, when you commit, bigay mo 100%. Commit. Okay, malinaw ba? Nakatingin kayo sa akin. Na-realize nyo ba ang Diyos mo ay napakalaki? At napakaliit ng faith mo? Yes? Sabi nga doon, di ba? Sabi ng Bible, even though you have a mustard faith, you can move mountains. Church, hindi nyo ba nakita kung gaano kalaki ang mountains? Now, how is your faith? Kamusta ang faith natin? Baka every Sunday lang may faith tayo. What about from Monday to Saturday? Okay ba yun? Pangalawa, and as long as you have a guarantee, you don't have faith. Sabi sa Hebrews 11:1, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Now, church, marami sa atin, Pastor, gagawin ko to as long as na may work ako. Okay, Pastor, hindi ako mag-step out kasi nga hindi ko alam kung anong meron. Hindi ako magkukommit sa Panginoon kasi hindi ko alam anong magiging future ko. Now, church, listen, hanggat meron kang pinanghahawakan na guarantee. Now, kaibigan, ulitin ko sa inyo wala kang faith. Nakuha niyo ako? Minsan ang security natin trabaho. Minsan ang security natin pera. Hindi na yung Diyos. Malinaw ba? Minsan ang security natin na alam mo may mga taong tutulong sa'yo. Pero yung faith mo wala na sa Diyos. Nasa mga tao na. Nasa effort mo na. Nakukuha niyo ba ako? Malinaw ba? Ulitin ko lang Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Alam mo may mangyayari pero hindi mo alam ano ang mangyayari today. Pag once na sinurrender mo sa Panginoon, Lord, hindi ko na alam. Kayo na ang nakakaalam. Pero alam ko, Panginoon, kasama mo ako at hindi mo ako pababayaan. Yung promise na I will never leave you nor forsake you. Then, why? So many Christians today, nagko-commit lang sila pag alam nila meron silang makukuha or masaya sila sa gagawin nila. Okay, laging merong bang if? Yung bang conditional yung kanilang commitment, conditional yung kanilang love, as long as na meron kang nakikita, magko-commit ka. Paano pag wala na? Gusto ko sinabi ni Job, tinanggal lahat nung meron kay Job. Bakit? Para sino? Para mapahiya ang kaaway sa kanya. Pero sabi ng Job, blessed be your name, Lord. Because yung confidence ko ay nasa sa inyo, wala sa mga bagay na meron ako ngayon. Kaibigan, although yung trabaho nyo is napaka-importante, yan ay regalo ng Diyos sa atin. Amen ba yan? Yung mga kinikita natin, yan ay bonus na lang sa faithfulness natin sa Panginoon. Now, church, look at me. Hindi dahil sa kabaitan mo, hindi dahil sa galing mo, kaya ka blessed. No. Kasi kaya ka biniblessed dahil yun ang attributes ng Diyos natin. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa Panginoon natin, ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Malinaw ba? Kahit hindi mo alam, maybe church, maybe mga parents yun na hindi pa nakakilala sa Panginoon, gawa kayo ng way. Pray. Huwag niyo sabihin, ay, imposible. Now, tanong ko sa inyo, may imposible ba sa Panginoon? Meron ba wala? Grabe lahat ay posible. Kung lahat ay posible, now church, look at me, listen to me. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan, dapat naniniwala ka rin na kayang baguhin ng Diyos yung puso ng mga taong matitigas. Malinaw? Are we clear? To step forward, in number 3, to step toward your destiny, you have to step away. Now, church, from your security. To step
toward your destiny, you have to step away from your security. Ang daming Kristiyano ngayon, ang lakas ng loob lumayo sa Panginoon kasi meron silang trabaho or meron silang sinasandalan. Alam mo kaibigan, ang tunay na pananampalataya, yung bang hindi ka umaasa sa mga bagay na anong meron ka, kundi sa Panginoon ka lang kumakapit. You have to step away from your security. Nung tinawag ko ng Panginoon, John, magpastor ka, ang dami kong questions na Lord, paano? Sabi ng Diyos, magtiwala ka lang. Hanggang ngayon, kaibigan, hindi naman nagkulang ang Panginoon. Tama? At nabibili ko naman yung mga bagay na dapat kong bilhin. Kasi alam mo, church, listen to this. Ulitin ko lang, hindi kailangan ng Diyos yung loyalty mo. Okay? Kailangan niya yung faithfulness mo sa Kanya. Dahil ang Diyos ay faithful sa atin araw-araw. No, kaibigan, tingin sa akin, if you have faith, ulitin ko lang ulit sinabi ko noon, it will motivate us to serve. Kung wala kang faith, now tingin sa akin, if you are not serving, church, if you are not serving, wala kang faith. Malinaw? Kasi ito yung mag-motivate sa'yo to serve God. Yung mga gagawin mo, ibibigay mo yung pinaka-best mo para sa Panginoon. Yung bang hindi ka na kailangan i-remind? Yung bang hindi ka na kailangan pang pilitin? Okay, hindi ka na dapat, hindi ka na dapat, pwede bang pakiusapan? Alam mo na eh. Pag meron kang faith, pag na-develop mo yung faith mo sa Panginoon, pag iyan ay nag-grow, magkaroon ng initiative, mag-initiate. Malinaw ba? Hindi mo kailangan pa, magsimba ka, magpa-disciple ka, mag-disciple kayo, mag-grow group kayo, kausapin mo, hindi mo kailangan yan pag meron kang faith. Ang problema lang, nandun tayo sa comfort zone ng ating pride. Tama? Ayaw nating lumabas doon kasi nga, komportable. Ayaw mo maging maliit sa harap ng tao. Maliitin ka o magbago yung dignity mo. No, kasi yan ay pride, nahihiya ka. Yan ay form ng pride. At marami sa atin, hindi na makakabalik-balik kasi ang dami nilang iniisip. Baka magalit si pastor, or baka dami lang iniisip, bubalik ka sa Panginoon, huwag sa tao. Nagigits niyo ba ako? Magsimula ka sa Kanya. Ibalik mo ulit yung time mo with Him. Kilalanin mo ulit kung sino yung Savior mo. Kilalanin mo ulit sino yung Diyos natin. At palakihin natin yung ating pananampalataya. Kasi pag church, pag umayos yung ating faith, maaayos yung ating character. Yung ating attitude, lalo na yung ating perspective. Malinaw ba? How is your faith? Shame of us kung ang faith mo ay napakaliit at ang Diyos mo ay napakaliit para sa iyo. Kasi hindi yan ang design ng Diyos para sa bawat isa. Nakukuha niyo ako? Ang daming consumers. Ano yung ba isa? Consumers. Nakalimutan ko na. Yung nagbibigay. Suppliers. Alam mo, puro tayo consume ng consume. At ang masakit pa, nakikinig sa akin yung mga taong consumers, sila yung mga taong hindi healthy. Pansin nyo? Kumbaga sa buntis, sila yung mga taong manas. Mataba, pero tabang hangin. Sila yung mga taong ang dami na nakikitang pangit. Pag consumers ka, sila yung mga taong matampuhin, madamdamin. Kasi ang gusto nila mag-consume. Ayaw nila mag-supply. Nakukuha niyo ako? Ang design ng isang anak ng Diyos is to supply. Kasi nga ang Diyos ay nagpupuno. So dapat ang goal natin is to supply at ipakita na yung faith natin is napakalaki kahit na alam mo yon, kahit na ikaw ay nasa storm. Kausap ko kayo nakaraan si Fritz, yung German. Sabi niya, John, how are you? I'm okay. Sabi niya, is it true na may baha? Ay, Tagalog
Tagalog bigla. Is it true na nagbabaha? Yes. Sabi ko, nasa state of calamity kami. Then how are you guys? Sabi ko, okay lang. How are na Manila? Sabi niya, sinundan ng video, yung video yung naliligo sa ulan, sa baha, yung nagsiswimming, naka-shades pa na ba yun? Mga ganon. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi ko, oo, totoong tao yan, naliligo. So, why? Bakit kailangan pa nila mag-enjoy sa kabila ng storm? Sabi ko, wala ka nang magagawa, nandyan na yung storm. Ang gagawin mo lang is lakasan mo lang yung faith mo at i-enjoy mo habang ikaw ay nasa storm. Kasi kung ikaw ay binaha na nga, magmumukmuk ka pa, magtatapo ko pa ng gamit, ikaw rin na nahihirapan. Amen ba yun? Ang Kristiyano, kahit na ikaw ay dumadaan sa storm, sa problema o trials, nakukuha pang ngumiti at nagiging blessing pa sa iba. Kaibigan, tingin sa akin, Christians, huwag na tayo magpaka-baby pa. Okay ba yun? Tama na. Okay? Kumain na tayo ng karne. Ako, naiinis ako. Hindi kita kayang i-baby. Promise. Mukha ba ako nagbi-baby-baby? No, hindi na. Lalo pag alam ko matagal ka ng Kristiyano, hindi na kita i-baby Tanda-tanda mo na eh. Di ba? Sabi, baby, ano pa to? Di ba? Mga ganun. Ang hirap ng kausap mo. Teletubbies, di ba? Hindi bagay. So kaibigan, ang kailangan lang natin, palaguin, palakasin, at palakihin yung ating pananampalataya sa Panginoon. At alis tayo sa ating comfort zone. One of my favorite stories, Abraham in Hebrews 11, verse 8. Church, by faith, when called to go, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, church, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Nung tinawag si Abraham, sacrifice your son. Okay. Nung tinawag si Abraham, walis ka dyan sa lugar na yan at dadalhin kita sa ganito. Ito yung pangako. Okay. Obey. Sunod ka lang. Kahit hindi mo alam ano nangyayari dyan, alam mo, ang Diyos nandun na. Amen ba yun? Kaibigan, minsan naguguluhan ka, minsan confused ka, minsan hindi mo alam, para bang yung calling ng Diyos sa iyo doesn't make sense. All you have to do is just to obey and follow. Wala nang iba. Binigyan ka ng skills, binigyan ka ng ganyang trabaho, binigyan ka ng ganyang katayuan, hindi para lang yumaman at magsaya, kundi maging channel of blessing sa iba. Nandiyan ka, may kagamit-gamit ka, huwag ka lang consumers. Sabi mo, huwag kang consumers. Sabi mo, yung sabihin. Sabi mo katabi mo, Rizal, sabi mo sa asawa mo, huwag kang consumers. Nagmamanas ka na, sabi mo. Okay? Pero ayaw, huwag mo sabihin kay Beb, dahil talagang buntis siya, mataba, okay? Nagmamanas ka na. Okay ba yun? Nakakahiya, di ba? Tapos pag halimbawa may victory, nakikipalakpak ka din. Wala ka namang part. Okay ba yun? So again, I will really say, gusto ko itong verse ito. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ano ang promise ng Diyos kay Abraham? Ano promise niya? Maging Father of all nations. And how come pinapasacrifice ng Diyos yung kanyang security? Sino? Si Isaac. Diba? Sino yung Isaac natin ngayon na pwede natin ibigay sa Panginoon? Willing ka bang i-sacrifice yung dapat i-sacrifice para sa Panginoon? Di ba? Hirap, di ba? Jasper, kayo ba i-sacrifice si baby mo? PB, kayo ba i-sacrifice si Ahijah? Okay? Jasper, kayo ba i-sacrifice si baby mo? Ingay eh. Gigilitan ko dito. Okay? Payag ka? Di ba? Ang hirap, no? Pero because Abraham, yung faith niya, that's why tinawag siyang a man of faith. Sasabi ko sana, a man after God's own heart, si David pala yun. Okay? A man of faith. Now, church, listen to this. My question again to you. Ikaw ba,
yung taong faith-filled, big thinking, bet the farm's risk takers. We will never insult God with small thinking or safe living. One of my visions na ang church natin ay matupad yung as a church that will bring light to each city. Alam mo, nung nagawa yung vision na yan, sabi ko, Lord, imposible man, dahil maliit ang simbahan, mukha naman silang may pera pero walang pera. Alam mo yun? Pero dadalhin tayo sa Coronto Mission. Pangalawang city o lugar na pupuntahan ng City Light para maging blessing. Imposible? Posible. Maybe, church, maybe, siguro ang design ng Diyos sa City Light is pumunta sa bawat churches para mag-duplicate ng ginagawa natin. Amen ba yun? Di ba napakalit ng simbahan? Nakakapag-provide tayo ng medyo mamahaling gamit. Amples. Lahat baka balang araw, pati kayo naka-in-ear na rin. Di ba? Di natin alam. Di ba? Malaki ba ang Diyos natin? Kamusta ang faith? Maybe, alam mo, tandaan nyo to ha. Tingin sa akin, church, mark this day. Mark this day. 12:25 o 12:20. PM ba? AM? Noon. Okay? 12:25 noon, date August, July, ano ba date ngayon? July? 28. Now, church, sulat nyo nga. Ilagay natin sa capsule. Sulat nyo, July 28, 12:20. Babalikan natin to na meron na tayong sariling building. Gusto niyo ba yun? Alam mo, dati pinag-uusapan lang namin yan. Pinagpipray lang namin yan. Ngayon, nandito na tayo. Mark today. Mark this day. July 28, 2024. 12:20 in the afternoon. Overtime, si PJ. Pinag-usapan about faith. Now, alam mo, church, dalawa pinagpipray kong lugar ngayon. Either itong buong compound, baka marinig. Okay? Or, alam mo yung isa? Ano pa tawag doon? Mahogany. So maybe sabi, John, magkano kaya to? Siguro maybe around 200 M to 250 million. Possible, yes? Alam mo, pag nandiyan yung church, bahay, yung mga bahay ng yung mga pastor natin, bibigyan ko ng bahay yung pastor natin, okay? Orphanage, school, ay church. Maybe hindi sa panahon ko, pero naniniwala ko ito ay ibibigay ng Panginoon sa tamang oras. Amen? At remember this day. Think big. Yung ating faith, palakihin natin. Ewan ko yung mga prayer din yun sa buhay nyo. Baka yung prayer nyo, Lord, bigay mo ako ng maliit na bahay lang. Okay na to. Humble ka pa, mahiya ka pa. Lakihan mo. Yung mga imposibleng bagay na hindi mo, tingin mo, akalain mo, hindi maabot. Subukan natin, Panginoon. Tama? Yes? Si AJ lagi na pinupost, Daddy, gusto ko ng Porsche. Bibili kita nito. Sige, tuloy mo lang yan. Maybe wala na ako maabot mo. Alam mo, baka sa langit, kung ano meron siya, nandito nagdadrive. Di ba? Malaki ba o malit ang Panginoon natin? Malaki, yes? Alam mo, pwede ba natin, by faith, tapakin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, God, laksan nyo, God will answer all your prayer. Now, church, look at me. But before I end this message, now, church, tingin sa akin, what if binigay ng Diyos lahat ng panalangin mo immediately or instantly? My question to you, ano kaya, okay, ang magiging effect niyan sa paligid mo? Or sa family mo? Pag binigay lahat ng Diyos yung panalangin mo. At maraming tao, hindi naaabot o hindi nila nakukuha yung gusto nila kasi hindi nila pinagdadasal dahil alam nila, imposible.
Amen? May imposible ba sa Diyos? Wala. Bili mo, feeding the 5,000? Si Sarah, nanganak at the age of 95 years old, 90 years old. Beb, tinalo ka. 90 years old. Lahat imposible. Pansinin mo, lahat ng miracles ng Diyos sa Bible, imposible sa tao. Pero pinatunayan niya na ito ay posible pagdating sa Kanya. Nakakalungkot lang, marami sa atin hindi naniniwala. Pwede ba tayo lahat yumuko, ipikit